guys, this is our third day in Amalfi, and today we are going to Capri. We will do a Capri tour. So we selected the VIP one, charot. And now we are waiting for the bus to pick us up. Actually, it was they said 7 o'clock in the morning, but it's already 7:10. Yeah, so it's 10 minutes late already. But I think it's normal. They are not Germans. Very nice. Sobrang cool ng trip na to, going to the port ng Castellammare di Stabia, which is from Agerola 27 minutes. Yung music sa loob ng bus, nakaka-relax. Bumpy road, liko-liko yung daan, pero walang traffic kaya mabilis din kaming nakarating sa aming destination. Karating nga kami on time sa Castellammare di Stabia port, and dito napakaraming yate na naka-dock. From this port going to Capri, magta-travel nga pala kami sakay na isang speedboat. So I think it was almost or more or less 2 hours yung biyahe namin. So guys, ito yung speedboat na sinakyan namin. Meron din siyang toilet andyan sa ilalim niyan. Meron din silang nakaready na mga snacks. Pero super kuripo talaga. Hindi katulad ng mga tour sa Pilipinas. Bonggang-bongga yung mga pagkain kapag lunch. Talagang mabubusog ka. Dito sa tour na to, naka-speedboat ka nga. Pero yung merienda na binigay sa amin is parang I think 1 can ng Coke and then chichirya. Hindi naman ganun kaalon, pero kasi nakasakay ka sa speedboat, so mafe-feel mo talaga yung bumpy ride. So guys, this is the white cake. We have to kiss when we pass in this plane. Not yet. Not yet. Okay, now. So this is Okay. another cave. Swimming your boat. Okay. The current is very strong at the Yeah, moment, yeah. so we are not allowed to go there. Normally you can go inside on the left side and swim there inside the cove, and then on the other side the boat will wait, and there you will get on the boat again. So go inside there, go all the way through the mountains, and on the other side you get on the boat again. Dito nga pala kami nag-dock sa Marina Piccola Port. Yan, tingnan nyo naman yung water guys. Talagang napakalinaw. Ang sarap na agad mag-swimming pagdating dyan. Bigla ko agad naalala ang Pilipinas at na-miss. Siyempre, nagaganda kayo ng mga beaches natin sa Philippines. Kailangan nga pala namin lumipat sa mas maliit na bangka para makalapit kami sa port ng Marina Piccola. Driftwood campfires lighting up the night.
Dahil peak season pa nang pumunta kami dito, napakaraming tourists sa beach. Talagang makikita nyo dito sa video guys, all ages and all sizes, nandyan na talaga sila lahat. Talagang siksikan, hindi katulad sa mga beaches natin sa Pilipinas, napakaraming cottages, kailangan nasa masilong o malilim na lugar kasi ayaw mainitan. Itong mga puti guys, naku, gustong gusto nilang magbilad sa araw at magkaroon ng tan color. From Marina Piccola, kailangan namin sumakay ng bus going to the city center. Maliit lang yung isla pero madami kang dapat i-explore, so kailangan naming magmadali dahil one day lang talaga yung travel namin dito guys. Mabuti na lang hindi ganun ka-traffic yung kanilang isla kahit maraming mga turista. From the city center, tanaw agad ang Spiaggia Marina Grande. Dito yung isang port kung saan pwede kayong sumakay ng ferry at dyan kayo bababa. From there, meron silang funicular or cable car na pwedeng sakyan papunta sa taas at pabalik. Ito na nga ang kanilang city center. Napakaraming luxury shops na makikita dito. Siguro ang daming mayayaman sa Capri. Sana all. Naglakad kami from the city center going sa Gardens of Augustus. May entrance fee nga pala na €1 at ang garden nila napakalinis at napakaganda. Dito makikita ang Via Krupp or Via Krupp. I'm not sure kung tama yung pag-pronounce ko. Syempre, naami sa Mayana guys dahil napakalaki ng mga dahon. From here also, matatanaw ang famous na rock formation ng Capri, yung Faraglione. Yan yung small cave na pinasok ng boat kanina kung saan kami nakasakay at nag-kiss dahil may promise nga na eternal love. Sana nga totoo. And over there is where our boat is, somewhere here. It's Marina Piccola. Yeah, we've been there, right? Yeah, That's the starting point. that's the starting point. Down here is Via Krupp. So then put money? Yeah. Here is Via Krupp. Starting somewhere over there. And a bit on the right side is the Hotel Krupp. Villa Krupp. Ang Via Krupp nga pala, itong daan pababa ay hindi siya accessible sa mga turista. After nga pala namin pumunta dito sa Gardens of Augustus, bumalik kami ulit sa city center at kumain ng gelato. Of course, kapag nasa Italy ka guys, kailangan talaga kahit saang sulukan ng Italy, matikman mo yung mga gelato nila na napakasarap. From the city center, sumakay kami ng kanilang bonggang-bonggang taxi papunta sa Anna Capri dahil yun ang next naman na aming i-explore. So abangan nyo ang aking next video. Please guys, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And thank you so much for watching and see you next time sa aking next vlog. Bye-bye!